Kailan ka ba dapat bumili ng property? Bumili ka ng property 'pag may malaki ka ng pondong pera na sobra-sobra na hindi mo na puwedeng ilagay sa bangko dahil sobrang laki na nito at alam mo rin na for example ako sa Lucena City ako nakatira. Alam ko na sa Lucena City kaya kong tumira ng matagal, 20 years, 30 years, kaya kong tumira dito. So yung mga gano'ng pag-iisip, 'pag nasa gano'n ka ng mindset at gano'n na rin yung posisyon ng bank account mo, yun na, puwede ka na invest sa mga property. Mahirap kasi mag-invest sa property kung wala ka pang sapat na pondo. Kakapusin ka sa pagpapatayo. Kung kukuha ka naman ng hulugan, you never know kasi kung anong pwedeng mangyari. Pwede magkaroon ng emergency, huwag naman sana, di ba? Hindi natin na, bigla tayo namamatayan ng pamilya, tapos biglang nagigipit na tayo dahil dyan, or bigla tayong nawawala ng trabaho, o biglang yung negosyo natin humina. So wala tayong pambayad ng monthly. Kaya I suggest, lalo na sa unang pagpapatayo ng property, is bilhin nyo ng cash. Anyway, yung property nyo, kung mag-scale up kayo or magpaparami kayo ng property, pwede nyo naman magamit yan as collateral sa bangko para makapagpatayo pa kayo ng mas maraming property. So yun, pwede nyong gawin technique. Pero ako kasi ginamit ko is puro cash. Puro cash din sa property na yan. Pati na rin dito sa isa ko pang property. Yan. Cash din yung ginamit ko diyan. Kaya naman nung nagkaroon ako ng problemang personal, hindi ako nagipit. Kasi wala akong binabayaran na monthly at maayos yung finances ko. Dapat lagi rin tayo nakatingin sa numbers natin, sa budget natin, yung budget natin sa bahay, budget natin sa maintenance at legalities ng negosyo natin. Kasi nagbabayad tayo ng business permit para sa ganitong negosyo, naka-budget din siya. So yun yung maa-advise ko na magandang time para mag-start kayo magpatayo na ng mga rental property. Kung nagawa ko, syempre kayang-kaya mo ring gawin yun. Basta may plano din. May plano at budgeting para hindi ka magipit.